Verse 5, at mula kay Jesucristo na tapat na saksi na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, sa Kanya na umiibig sa atin at naghalag sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Mga kapatid, dito ay na-emphasize yung ating Panginoong Jesus. Jesucristo na tapat na saksi. Bakit? Kasi lahat ng meron yung Diyos, Siya yung nagpakita sa atin. Hindi natin makayang i-grasp yung bagay ng Diyos. Imposible para tayo na makita kung ano ba yung mga bagay ng makalangit. Pero nung dumating si Kristo sa atin, doon natin nakita yung hiwaga ng makalangit. No? Doon natin nakita na itong Panginoong Jesus, Siya yung nagtataglay ng mga bagay ng kalangitan. Kung ano yung pinaka-presyo sa kalangitan, ito yung kanyang sarili mismo. Yung Diyos mismo. Ito sa Jesus, mga kapatid. Panganay sa mga patay. Ano naman natin lahat, mga kapatid, yung John 3:16, di ba? Yung John 3:16, pinakita doon na si Jesus lang yung bugtong na anak ng Diyos. Pero dito, mga kapatid, pinakita yung panganay sa mga patay. Ibig sabihin ng panganay, ibig sabihin may kasunod pa. Kapag sa mga anak ng Diyos, sinabing may panganay, siguradong meron din na kasunod. May pangalawa, may pangatlo, no? May mga susunod. Kasi meron na tayong panganay, mga kapatid. Ito yung ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, tayong lahat, no, na nakapasok sa kaharian ng Panginoon, tayo mga kapatid ay makakasama ng Panginoon sa kanyang pagkabuhay ng mundo. Ito ay isang napakagandang balita. At Pangulo ng mga hari sa lupa. No? Maaaring kilala natin kung sino yung presidente ngayon, kung sino yung mga presidente, mga kapatid, sa mga bansa, mga hari sa mga bansa. Sa mata ng Panginoon, sila ay mga hari sa lupa. Pero sa kanilang lahat, mga kapatid, ito ang pinakamataas, yung ating Panginoon Jesus. Siya yung Pangulo ng mga hari sa lupa. Sa Kanya na umiibig sa atin at nagkalag sa atin. So pinakikita, ba't Pangulo ng mga hari sa lupa? Bakit? Kasi hindi talaga yung mga leader ng mga bansa ang nagpapatakbo sa pag-ikot ng kasaysayan. Lahat ito ay ayon sa pag-design ng Panginoon. Ano man yung nagiging desisyon nila, ano man yung nangyayari sa kanila, ang Diyos pa rin ang may soberanong kapangyarihan kung paano niya i-execute kanyang layunin sa lupang ito. Ano man ang maging desisyon ng mga hari at mga presidente sa lupang ito, sila pa rin, mga kapatid, ay mauuwi sa kung ano pa rin yung interest ng ating Panginoon. Kaya dito, siya yung Pangulo ng hari sa lupa. Sa Kanya na umiibig sa atin at nagkalag sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. So dito, mga kapatid, i-emphasize yung ating Panginoon, na-emphasize din yung ating interest. Noong una, pinakita naman sa Jesucristo, yung tapat na saksi, para sa ating interest ito, yung pagiging saksi ng Panginoon. Yung kanyang pagkapanganay sa mga patay, ito rin pumapunta sa ating interest. Yung Pangulo ng mga hari sa lupa. Bakit? Dito kasi sa Revelation, makikita natin yung mga kaganapan na mangyayari sa libutan ito, sa pinasasaklawan nating lupa, kung ano yung masalimuot na mangyayari dito. Pinapaalalahanan tayo ng verse 5 na ito na mayroong isang Pangulo na mangunguna kung saan yung kanyang interest pa rin ang mananaig sa bandang huli. Na ito ay pumapabor sa atin, sa Kanya na umiibig sa atin, kalag sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya itong verse 5 na ito, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa ating interest. Lahat ng mangyayari dito, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesus. Ito ay para sa ating interest. At ginawa tayong isang kaharian, mga saserdote, sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanman. Dahil tayo, mga kapatid, ay mga Kristiyano, tayo ay bahagi ng kaharian na ito. At sa kaharian na ito, mga kapatid, dito na ipapakita yung authority ng Panginoon. Tayo, hindi lang tayo yung kanyang kaharian, hindi tayo rin yung kanyang mga saserdote. Yung ating hari, tayo yung kanyang saserdote. Hindi tayo mga Kristiyano, tayo yung supposedly, tayo yung dapat na naghahayag ng Diyos sa iba. Tayo yung kanyang kaharian, sa kabilang banda, tayo yung naghahayag ng Diyos. Sa unang panahon, mula bago pa siya magkatawan tao, napakahirap para sa mga tao na hipuin yung mga bagay ng Diyos. Na alamin o makita yung mga bagay ng Diyos. Kaya, nung yung Panginoong Jesus ay tayo ay nagkaroon ng access sa Diyos. Tayo ay nagkaroon ng karapatan para hipuin yung mga bagay ng kalangitan. Yung kanyang Diyos, kanyang Ama, mga kapatid. Yung Ama, di ba, yung isang magulang, yung tatay at anak. Yung lahat ng meron yung Ama, ito din ay ina-acquire ng kanyang anak, di ba? Dahil in-acquire niya yun, at tayo rin ay may buhay ng Diyos sa loob natin, mga kapatid. Tayo din ay mga anak ng Diyos, no? Ito ay pinatotohanan ng Biblia, na tayo din ay mga anak. Ating Panginoong Jesus bilang ang ating panganay, tayo ay mga magkakapatid. Kaya yung kanyang Ama ay ating ding Ama, mga kapatid. Kaya tayo ay kaharian, tayo ay mga saserdote, at tayo rin ay mga anak ng Diyos. Puri ng Panginoon sa verse 6 na ito. Susama kanya ang kalwalatian at ang paghahari ng pakilan kailanman. Amen. No, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, mga kapatid. Tayo dati ay hiwalay sa Diyos. Tayo ay tumatayo, kaaway ng Diyos. Pero dahil sa Panginoong Jesus, mga kapatid, tayo ay naipasok sa kaharian, tayo ay naghayag na ng Diyos, tayo ay naging mga anak ng Diyos, mga kapatid. At tayo, mga kapatid, ay nagpupuri para sa kalwalatian ng Diyos at pagkahari ng Diyos, puri ng Panginoon. Verse 7,
Tignan ninyo, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapa at nakikita siya ng bawat mata at nang nagsiulo sa kanya at ng lahat ng mga lipi sa lupa ay magsisitagoy dahil sa kanya. Oo, amen. Ito yung kaso kaduluhan. Kaduluhan ito ng trumpeta. Dito pinakita kasi yung dalawang klase ng pagpapakita ng Panginoon. Una, yung sa chapter 3 verse 3, yung pagdating ng Panginoon bilang lihim. Pero dito sa verse 7 na ito naman yung pagdating ng Panginoon ng hayagan. Ito yung panahon kung saan natapos na yung ikapitong trompeta. Ito na yung pag-ihip ng ikapitong trompeta kung saan dumating na yung Panginoon, dumating na yung 1,000 taong kaharian, mga kapatid. Kaya dito makita natin na hayagan yung pagdating ng Panginoon dito sa verse 7 na ito. No, ito ay tumutukoy sa hayagan. No, ito ay hindi doon sa chapter 3 verse 3 na sinasabi na yung Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw, nagpapakita ng Panginoon sa kanyang pagdating na lihim. Yun yung sa chapter 3 verse 3. Chapter 1 verse 7 na ito, yung kanyang pagdating dito, mga kapatid, sa kanyang pagdating ito ay hayagan. Na darating yung panahon ng Panginoon ay darating ng hayagan. At ang bawat mata, ibig sabihin, Kristiyano ka man sa hindi, makikita mo na siya yung Panginoon na darating. Nasa sa mga alapa, ibig sabihin, inuupahan nito yung mga kalangitan. Ang kalangitan ay mahahayag, mga kapatid. At makikita siya, capital letter yung siya, ng bawat mata at ng diba? So, ibig sabihin, ano man ang religion mo, makikita mo yung Panginoong Jesus. At nang nagsiulo sa kanya, yung nagsiulo sa kanya, ito yung tumakatawan sa Israel. Sila yung nagpapako sa Panginoong Jesus, kaya sa panahon na ito, di nila ma-realize na yung hinihintay nilang Misayas, mga kapatid, ito yung Panginoong Jesus. Nung naibalik ng 1948 yung Israel, ang kanilang goal unang-una ay itayo yung temple. Sabi sa Daniel, no? Sa Daniel, kung nabasa nyo yung Daniel, bago dumating sa Letor, itatayo muli yung temple at ilalagay yung larawan ng na ito ng temple. Meaning to say, itatayo sa huling panahon yung temple, gamitin ito ni Antichrist. So, sa madaling salita, temple ay may itatayo. Ang layunin ng mga Israelita ay may tayo yung temple para in preparation sa pagdating ng Messiah. At pag naitayo nga yung temple, no, darating naman talaga yung ating Panginoon. Pero bago siya dumating, pag naitayo yung temple, darating sa Antichrist, darating yung Great Tribulation, mga kapatid, bago dumating yung Panginoon. Pero, dumalabas na malapit na rin nilang maitayo yung temple. Kasi nagkakaroon na sila ng dominion over sa Palestine. At later on, may tatayo yung temple. Ito rin ay isang pagpapakita na mabilis na rin talagang darating yung Great Tribulation. Dahil nga, nakikita naman natin na naibalik yung bansang Israel, yung kanilang puso, naitayo yung temple, at ito ay naisasakatuparan na. Kaya lang may problema. Yung kanilang pagtatayuan ng temple ay occupied ng mga Palestine. Kaya kailangan muna nilang kunin yung lupang ito bago nila maitayo yung temple. At praise the Lord, nananalo na sila sa gera, later on itatayo nila yung temple. So pag naitayo na nila yung temple, ang sunod na mangyayari dito, syempre darating na yung rin si Antichrist. At ipe-persecute niya yung mga Kristiyano. At of course, mangyayari yung mga nangyayari sa Revelation. Pero ang magandang balita dito, malapit na rin yung pagdating ng Panginoon. At ang lahat ng mga lipi sa lupa ay magsisitagoy dahil sa Kanya. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Siya lang ngayon at ang nakaraan at yaong darating, ang makapangyarihan sa lahat. Yung Alpha at ang Omega dito. Ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesus na siya yung simula. Yung Alpha, ito yung unang letra sa Greek. Ito yung unang letra. At Omega, ito naman yung huling letra. Kaya yung una at huli, ibig sabihin, ito na yung ating Panginoong Jesus. Bilang ang una at yung huli. So lumalabas, nung pasimula, nandun na yung pag-iral ng Diyos at sa kahulihan, nandun din ang pag-iral ng Diyos. Sabi ng Panginoong Diyos, siya na ngayon at nung nakaraan at yaong darating ang makapangyarihan sa lahat. So pinakikita dito ng kanyang dominion bilang Diyos sa lahat-lahat ng mga nilikha, mga kapatid.